Taong 2030, nagiba ang ihip ng hangin. Sumabog ang spiritual energy, lahat pwedeng mag-level up bilang immortal. Pero sa reality check, sumisihaw pa rin ang bossing mo na makpakabali sa trabaho pambayat lang ng kuryente. Dahil sawang-sawa na sa toxic setup, pumitik ang isang empleyado at sinabing, bahala kayong lahat. Sigaw niya, hindi siya alipin. Nag-resign on the spot. Shook ang makawar niya, literal na nganga. Boom! Biglang nagawakan si kuya bilang ghost cultivator. Iniwan ang fainted body niya habang lumilipad ang kaluluwa. Dahil sa superpowers, naging wild ang mundo. Good game na, naggagulo at nagaubusan ng resources sa lahat ng sulok. Rewind muna. Dati, ang bida natin ay low-key student lang na nagpapakamatay mag-aral. Super basic ng school life niya, grabe ang pressure. Nagkakanda kuba ang parents niya sa trabaho para lang mas gumanda ang future niya kaysa sa kanila. Sa loob ng classroom, lahat ng students ay naginarte bilang robots, non-stop ang pagsusulat na parang walang bukas. May pa-megaphone pa si teacher para isigaw ang bagong study materials. Trying hard makuha ang atensyon nila. May canon event din sa kabilang room. Gulo-gulo ang mga students dahil sa unexpected na ganap. Biglang nagawakin ng power ang isang tropa nila, kaya literal na shook ang lahat. 10 years later, na max level ngang bida natin ang stats. Siya na ang pinakamalakas na tumapos sa giyera. Pero may mga ekosro matapang pa rin. Nag-flex ng red aura si main character, bibilang daw siyang 3, at dapat lahat lumuhot. Laglak ang pangangang lahat. Grabe ang angas ng aura ng lolo mo. Biglang may higantang daliring ang pure energy na bumaksak mula sa langit. Diretso sa wasak na siyudad. Pababa na ang higantang kamay para durugin sila. Sa sobrang OP ng pressure, lahat napaluhot na lang at walang palak. Biglang pumreno ang giant hand sa era, habang hawak-hawak ang isang buong piraso ng siyudad sa palat nito. Wala nang nagawa ang mga tambay, napasigaw na lang na siyan ay supagwapo at pinakamalakas sa lahat. Fast forward sa present sa isang super high-tech na office. May floating magic pen na kusa itong nagsusulat. May glasses girl na gumagamit ang powers para mag-control ng maraming pens ng sabay-sabay para pumirma. Haggard na si Ate Ghoul sa dami ng paperwork. Puro reconstruction plans at wanted lists ang nakatamba. Taranta mode ang isang staff habang lumilipad ang files sa era. Sa kabilang banda, death kit lang ang nabossing. Sinabihan ng assistant ang bida natin na chill na ang mundo, pero kailangan nilang mag-rebuild. Sabi niya kay Yi Chen, kailangan daw nitong panindigan at mag-take charge sa lahat ng ganap ngayon. Naglinis lang ng tay na si bida, deadma sa utos. Borat siyang lumingon at tinanong kung nagjojoke ba ito. Angal niya, 10 years na siyang nakikipagbagbakan, ayaw niya namang maging bantay sa lakay habang buhay no. Nag-make face siyan. Gusto na lang daw niyang maging lone wolf at mag-chill ng malaya. Pero hindi natawa, ang asistan at binatukan siya ang folder. Reklamo ng bida, ope siya kaya ay respect naman ang image niya, walang paki si Ate Ghoul. Hinabol pa siya para batukan ulit habang nagtatatakbo ang ating hero. Dinuro siya ni Ed at sinabihang tignan nga niya ang sarili sa salamin kung gaano siya kadugyot, pinuna pa ang utad din niya. Attend daw ng important meeting tapos naka-shorts at sinelas lang? Pinaalala and assistan niya ang nga tropa nilang nalagas, at nasa kamay na nila ang future ng mundo, biglang sumeryoso siyen. Lumapit mula sa likod at hinawakan ang balikat ni Ate, kaya na-shock ito at napasiga. Sabing bida natin, ipapaubayan na niya ang admin sa kanila, i-chat na lang daw kapag may makulit. Dagdag pa niya, babasagin niya ang muka ng kahit sinong matigas ang ulo. Namula sa inis si Ate Ghoul at hinampas ulit ng folder ang bida bago ito tumakas. Buisit na buisit siya. Napaisip ang bida natin habang hinihintay ni Egol ang final answer na matino mula sa kanya. Seryoso siyang tinanong kung pas talaga siya. Sagot ni Yen Chen, wala nang pwedeng pumilit sa kanya na gawin ang ayaw niya. Napabuntong hininga na lang si Ate dahil sable ang sagot ni Koya sa expectations niya. Bumanat siya maboboard at malolonely lang daw ito dahil lahat ng tao ay sobrang busy sa work. Nasuktang bida natin at narealize na may malaking point na naman si Ate Ghoul. Nag-give in din siya at nagtanong kung anong trabaho. Sabi ni Ate, super chill lang ito. Tinapik siya at sinabing, tumatanda ka na. May paniting aso si Ate Ghoul bago ibunyag na time na para mag-blind date at mag-asawa. Charot. Napanggiti ng malaki si Yan Chen. Agree siya na super chill at hassle-free nga ang misyon na ito. Pero wait, na-realize niya ang plot twist. Kaya naman, umalingaw-ngaw ang nakakabining sigaw ni Yi Chen mula sa rooftop hanggang sa buong siyudad. Sheesh. Fast forward tayo sa isang super chill at aesthetic na traditional resto sa gitna ng siyudad. Sa loob, isang magandang 8 girl ang nakpa-float nga patalim gamit ang powers niya. Habang nagoglow ang mata, ready na siyang i-flex ang pinakamalupit niyang ultimate technique. Hiniwa niya yung karne gamit ang flying swords. Tapos, literal na lumipad ang mga plato papunta sa tabel ng isang happy family, thanks sa magic ng waitress. Ang bida natin, chill lang na nakangiti habang pinapanood ang lahat ng ito, naisip niya. Tapos na ang giyera. At ang mga deadly spells noon ay pang-araw-araw na life hacks na lang ngayon. Sa resto, waiting pa rin si Yi Chen sa kadete niya. Sabi niya, ang mga palete daw ay pa-hard to get lang. Char. Kaya nagtatap na siyang daliri sa inis. Halatang pobo na ang pasyong sengelolo mo. Flashback muna.
Nag-away sila ng assistant niya dahil ayaw niyang mag-asawa. Gusto niya ng freedom and happiness. Nakasimangot siyang tinitigan ang babae, as in hard pass talaga. Pero ang assistant niya, nakapamewang lang, halatang walang balak magpatalo. Palaban. Sabi ang bida natin, tigilan na daw ang pag-astang inutusan siyang parents niya na magbabisit sa kanya. Pero boom, sinabi nitong nag-sacrifice ang parents niya para iligtas silang dalawa nung gumuho ang school building noon. Tiwala daw sila sa kanya. Kaya feeling niya duty niya na asikasuhin pati love life ng ating bida. Hindi na kinaya ni Yi Chen ang dada. Sumigaw siya na deserve niya man lang malaman kung bakit kailangan nito. Biglang may hinampas na makapal na papeles sa lamesa. Paliwanag ng assistant. Dahil overpowered na siya, nagunahan ang mga factions para sa marriage alliance. Pero di siya papabudol. Sabi ng bida natin, marami siyang alam sa history para maloko nito. Nag-imagine pa siya ng parang k-drama na marriage alliance kasama ang mga magaganda at bonggang babay. Pero sa reality, feeling niya scam ito lahat. Kaya pas na pas talaga siya sa mga blind dates. Lumapit ang sister niya at sinabing isa siyang weapon of mass destruction. Nalito si Yi Chen. Dahil ba raw masyado siyang gwapo at charming? Umiling si ate girl. Pinisil ang pisngi niya sabay-sabing, walang papatol sa kanya kung hindi dahil sa sobrang lakas niya. Aray, basak. Sabay ngiti na nag-reveal na dahil takot silang balikan niya, manga top tier na magaganda lang ang ipapadala nila. Nanlaki ang matangang bida natin. Nagets na niya sa wakas ang totoong point nito. Na-realize niyang may point siya at mali ang iniisip niya. Namula sa hype si Yi Chen at excited na humingi man lang ng picture ng kadate niya. Nagtanong pa siya kung wala ba itong time para dun, pero umiling lang si ate. Sabi niya, choice daw ito ni kuya mo. At mas masaya kapag may thrill at mystery sa umpisa. Balik sa resto, feeling scam na scam si Yi Chen pro gege na. Isang malambing na boses ang narinig niya, at nakita niyang nakatapak ang may-ari nito sa harap niya. Sobrang namula si Yi Chen at nagwala ang tibok ng puso niya dahil sa super angelic na boses na yun. Nahihiya siyang sumagot na sakto. Andun din siya para sa isang blind date, pero pagtingalan niya, shook siya. Nakasuot niya maskara ang babae na parang galing pa sa pinakamalalang bangungot niya. Literal na nashook si Yi Chen at nagiba agad ang reaksyon niya sa nakita. Kahit scary ang mask, flawless ang body niya, na di pa napapansin ni Yi Chen. Sobrang takot ng mga tao sa resto at pabulong na binanggit ang pangalan niya. Bigla na lang, panggalang-galang dua-dua ang gumaling gaunggaw, at kumalat ang gamatinding panik sa resto. Dahil diyan, literal na nakanya-kanyang takbo at nakpanik ang lahat para makatakas sa eksena. Isang lalaki sa dragon ang sumigaw na isa siya sa 10 great calamities at super deadly ng lason niya. Sa gitna ng gulo, tumatakbo ang isang tatay karga ang anak niya, sobrang gulong-gulo kung bakit nakpapanik ang lahat. Samantala sa resto, tulala ang bida natin habang tinititigan ang misteryosang landuo-duo sa harapan mismo niya. Tinuro ni Yi Chen ang babae sabay tanong kung anong ginagawa niya rito, matagal na kasing tapos ang giyera. Naalala tuloy niya nung first time silang nakita, muntik na siyang maisakay ang ate mo dahil sa deadly lason niya. Dati, isang buwan siyang nag-intensive treatment na puro karayom at dugo para lang mabuhay. Pag-recover niya, nagiganti sana siya kaso nag-level up din pala ang kalaban. Naalala ang bida natin paano siya totally binasag at pinahiya and nakamaskarang babae. Muntik na siyang mag-game over sa pagod matapos makasakit ng ilang buwan at kailanganin ulit ng blood transfusion. Back to present, mukhang kinakabahan silang duo-duo at naghahanap ng tamang palusot para mag-explain. Ni-reveal niyang andun siya for a blind date dahil inutusan siyang great shaman nila. Sus! Hindi man lang naniwala ang bida natin sa sinabi niya, super triggered si Yi Chen kaya sumagot siyang, seryoso ba? Mortal enemies kaya sila sa battlefield. Pero chill lang si ate girl at sinabing wala siyang beef sa kanya, na sobrang ikinaloka ng bida natin. Hinawakan niya yung maskara nito at pinaalala na nakpatayan sila dati, literal na buwis buhay sa labanan. Umamin silang dudo na sumusunod lang siya sa utos, dahil mission accomplished to tigok ang choice niya. Napaisip siya Chen at unti-unting naintindihan ang side ni Egg Girl. Habang kamot ulo na litong-lito, tinanong niya kung anong klaseng trip talaga ang nangyayari dito. Nagaya siyang ituloy ang blind date, pero shit, kinilabutan ng malala ang ating bida, napanik ang lolo mo at umayaw agad. Makakita pa lang daw ng maskara, automatic naktataasan na balahibo niya. Ngiting alanganin sabay paalam, sabi ni kuya mas maganda sigurong kanya-kanyang buhay na lang sila. Pero biglang tinawag siya ni Lando at nagmakaawang maghintay muna ng kahit sandali. Lumingon si Chen para tanungin kung anong problema. Spill the tea si 8 girl na nahulaan ng master niya ang reaksyon nito kaya pinatanggal ang maskara niya. Biglang na-curious ang ating bida. Naalala niya kasi na wala pang nakakakita sa true face ni Landuoda. Dahan-dahan niyang tinaas ang mga kamay, at sinimulang hubarin ang kanyang nakakatakot na maskara. Grabe ang suspense habang tinataas ang maskara, unti-unting nilalantad ang sikreto niya. Napalunok na lang ang bida natin. Kabang-kaba sa mukha sa likod ng maskara, tuluyang humarap ang dalaga. At sa wakas, nasilayan ni Yi Chen ang totoong ganda nito. Grabe, mula gulat, literal na nalaglag ang pangang lolo niyo. Suksiya malala sa ganda ng dating kalaban, rupok moments. Bilis magbago ng isip,
Umuuagad sa blind date, nagulat si ate sa paggenya, kaya napatanong, kasal na ba daw nauna? Aba, si kuya niyo, tango ng tango. Kaso narealize niyang tekalang, ang bilis yata masyado nga pangyayari, kaya umiling-iling siya para bumalik sa wisyo. Sabi ngang bida natin, dapat daw may true love muna bago ang kasal. Pero ang confident na sagot ni Dodo, mamahalin din niya ito pa kinasal na sila, ganern. Dahil diyan, na-stress drilon si Chen, sa bunot ng malala sa sarili sa sobrang gulong ngang isip. Hinawakan niya si ate girl sabay sigaw kung alam ba talaga nito ang true love. Chilang sumagot si Duo na aralin daw niya kasi honor student siya. Flinex pa talaga na super talino niya at laging top sa klase. Napawaw na lang ang bida natin. Naalala niya bigla, dati kasi panay dasal lang siya sa lahat ng santo para lang pumasa sa exams. Tinaas niya Chen ang isang daliri. Tuturuan daw niya ito kung ano ang totoong love. Pumikit pa siya para daw mag-isip ng malupit na hugot at grand explanation. Kaso naging awkward at napakamutulo-tuloy dahil wala siyang idea kung paano magsisimula. Nagpapanik na siya Chen sa sobrang complicated ng sitwasyon. Si Dudua naman, seryosong nakatitik at matiyagang nagaantay sa isasagot niya. Boom, reality check. Narealis ni Yao Chen na wala siyang jowa experience dahil buong buhay niya panay bardagulan lang at training. Biglang may umilaw na bumbilya sa utak niya. Excited niyang sinabi na may tatanungin siya ngayon din para tapos ang problema, pero loading malala si at girl. Hindi niya magets ang pinagsasasabi ng bida natin. Biglang nag-activate ng skill si kuya. Naglow ang mga mata sa sobrang lakas ng aura. Gamit ang ultimate technique, nag-open ng giant portal ang bida natin. Napangganga si Dudu sa nakita niyang absurd level ng power. Umiti si Ichan sabay flex na na-master niya ang cloning skill na ito dahil daw sa school exams. Nag-ihem siya bago gamitin ang clone summoning technique. Mula sa portal, makikita ang mga clones ng assistant niya na nagpapakabababad sa opisina. Nakasilip silang dalawa mula sa portal, habang si ate girl ay lutang na lutang pa rin. Lu, shook ang bida natin sa clones. Sabi niya, itago muna ang nakakalokang powers na iyan, pero umeksa na ang tunay na ate niya kasama ang clones, feeling legit na CEO. Lumapit sa portal sabay palaban na nahubat ng salamin, matinding portion. Pinuri ng ate ang kute na si Duoda. Ang ating shy girl, napahelo na lang ng super hina bilang sagot. Sabay sundot sa dibdib ni Echen. Naimbiyer na ang ate natin. Super busy Rosha at walang time sa pakute na love games nila. Banat ni Echen, legit na emergency daw ito. Kailangan niyang turuan si Duo-Duo tungkol sa true love. Pagkarinig sa kalokohang request na iyon, literal na napangganga sa gulat ang kawawang assistant. Biglang namula ang ate at sinabing busy siya sa bakbakan kaya no idea siya sa love. Pero nilaglag siya ni Echen, bistadong nagtatago ng kilig romance comics sa school bag noon, na-trigger ang lola mo. Namula sa sobrang hiya, sabay mataray na humirit, ano naman ngayon? Sagot ng bida, kahit zero love life experience ang ate niya. Master naman nito ang lahat ng kilig theories. Super awkward man. Nag-isip muna ang assistant bago ibagsak ang kanyang ultimate love masterclass explanation. Sabi niya, ang true love daw ay yung kinikilig ka, tapos palagi mo siyang iniisip kahit pa makalayo kayong dalawa. Tinanong ng bida si Duo-Duo kung gets na niya ang tunay na pag-ibig. Bigla ba namang umamin ang loka? In love daw siya kay Yi-Chen, kaya nalaglag pa ang ating bida. Kinakabahan daw siya sa laban nila, at inisip lagi paano bubugugin ang bida. Dahil sa sablay na confession, humagalpak ng tawa ang kapatid niya. Tawang-tawa si ate girl hanggang maluha, habang inis na inis si Yi-Chen at ngangalang si Duo-Duo. Sinabay niya ang kapatid at sinabi kay Duo-Duo na hindi siya naniniwala at mag-uusap sila mamaya. Tululuha pa rin ang asistan sa katatawa, dahil sa sobrang laugh trip ng weird na eksenang nakita niya. Bigla siyang sumeryoso, natigil sa pagtawa, at puwersahang hinila sa braso ang bida natin. Naiwang tulala si Duo-Duo habang pinapanot silang mag-teleport palayo. Sobrang lutang at hindi niya magets ang nangyari. Pagdating sa rooftop, sinigawan agad ng assistant si Yi-Chen kung ano ba ang pinagagagawa niya. Gamit ang teleportation, lumitaw sila sa tuktok ng skyscraper. Nakahalukip-kip at sobrang seryoso ng mukha ni ate girl. Tinitigan ng kapatid ang bida natin. Sumigaw pabalik si Yi-Chen, bakit daw di sinabing si Duo-Duo ang kadat niya? Sagot naman ngang loka, kung sinabi niya ang toto, tiyak na hinding-hindi sisipot ang bida natin. Nagwala ang bida natin. Kung alam lang daw niyang siya iyon, hinding-hindi siya papayag mag-blind date. Naalala ni Yi-Chen ang sobrang sakit nang lasunin siya nito sa digmaan. Kahit pa immortal ang katawan niya, napakatagal bago nawala ang trauma. Kalmado namang nagtanong ang kapatid niya kung hindi ba nito naging cute si Duo-Duo. Napaskwat na lang ang bida natin at bumuntong hininga. Gumamit siya ang kapangyarihan para makpalabas ang sigarilyo mula sa hangin. Sa kanya ito sinindihan gamit ang pitik ng daliri. Flex lang ng kaniyang astig na kapangyarihan at pakebos. Sabing bida, lason daw talaga ang magagandang babay.
Pero bumanat ang kapatid niya na 10 taon ang nakalipas, wala siyang palakay duo-duo. Inakusahan niya ang kapatid na pilit silang pinaglalapit dahil may malaking sikretong tinatago ito sa kanya. Seryosong binantaan niya ang kapatid na babasahin ang isip nito kapag hindi umamin ng totoo ngayon din. Nagliwanag ginto ang mga mata niya sabay activate ng telepathy. Nataranta ang kapatid at nagmakawang huwag pang himasukan ang privacy niya. Pinilit ang bida natin na biyan siya ang magandang rason kung bakit nangyayari ang kapalpakan na ito. Naupo silang dalawa sa gilid ng building, habang nakatingin sa malayo at malalim ang iniisip ng asistan. Kapag daw pumalpa ang blind date, may masamang mangyayari. Mawawalan ng puwang sa mundo ang kawawang babaeng iyon kapag nabigo ang date nila. Bakas ang matinding pag-aalala sa kaniyang mukha habang nakatingin sa gilid, at nililipat ng hangin ang kaniyang buhok. Gulat na gulat at literal na natulala ang ating bida sa matinding revelasyong narinig. Ipinaliwanag niyang matapos mangyari ang matinding world mutation. Kumalat ang iba't ibang power sa internet, at lumitaw ang mga cultivation apps sa mga cellphones at computers. Dahil dito, gumawang nga teritoryo at sandata ang ngapaksyon tulad ng unang Zombie King. Lumikha rin ang iba nga humanoid weapons para sa balanse. Bawat sandatang ito ay may divine abilities na may kakayahang pumuksa ng malawakan. Dito na lumabas ang ranking system ng mga human weapons para sukatin ang limitasyon ng kanilang lakas. Ibinunyag niya na nun, isa lang inosenteng grade 2 student si Duo-Duo. Kinulong siya kasama ang makaklase para pag-aralan ang isang mapanganib na lason. Sa pilitang isinaba ang nga kawaawang bata sa nakakakilabot na ritual para lumihang ang isang poison master. Pagkatapos en mapait na trahedyang iyon, tanging ang maliit na si Duo-Duo lang ang nakaligtas. Naisip ni Yichen na napilitan din siyang makipapatayan para tapusin ang digmaan. Tanong niya, anong kinalaman nito sa kawalan ng lugar ni Duo-Duo? Itinuro ang kapatid niya ang siyudad. Sinabing sa panahon kapayapaan, sinasamba siyang lahat bilang bayani. Tinanong niya ito, pero paano naman ang babaeng iyon? Saan siya lulugar sa bagong mundong ito? Kilala si Duo-Duo bilang sign ng 10,000 lason, kaya takot ang lahat sa kaniya bilang walking weapon.